Lord Jesus, pakabanalin mo kami, Panginoon, sa aming pag-PSRP ngayon. Lord, alalahanin mo ang bawat isa sa amin. Lord, makareceive, Panginoon, ang iyong buhay at pagdaloy. Alalahanin mo, Panginoon, ang bawat mga kapatid, Lord, na makapakinig nito. Lord, ikaw, Panginoon, na magliwanag sa bawat isa. Makapasok, Panginoon, sa realidad ng pag-PSRP. O Panginoong Jesus. Amen. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Yung PSRP po natin ngayon ay naka-record muna kasi po para po bigyan daan po natin yung magaganap na videotape training ngayon. Amen. Pero kahit po ganoon, nawa po ay patuloy pa rin natin kuhanin yung wisdom ng Panginoon. Amen. Kung paano natin ito isasagawa. Tayo pala ngayon, mga kapatid, ay nasa ikalawang linggo na. Amen. At yung pag-PSRP po natin ngayon ay direct translation po siya ng Tagalog ng PSRP ni Brother Franklin. Amen. So, yung title po natin ngayong linggo ay ang linya ng buhay kay Kristo, ang buhay at gawain na nagbabago ng kapanahunan. Amen. Punta muna po tayo, mga kapatid, doon sa ating mga bersikulo. Amen. Sa babasahin po natin sa kasulatan or meron naman po tayong dalawang book. Yun po ay yung sa Genesis at sa Hebrews. Start muna po natin dun sa Genesis. Genesis chapter 6 verse 5 to 14. Amen. So sa Genesis chapter 5 po, binabanggit dun yung ang sabi doon, "And Jehovah saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually." Amen. Imagination, mga kapatid, hindi lang ito yung isang bagay, hindi lang po ito yung naiisip lang natin na mga bagay, kundi ito po yung nais natin na mangyari. Amen. At kapag ninais natin, panigurado ito ay gagawin na din natin. Amen. Ngayon po, sa verse 6, nabanggit po dyan yung, "And Jehovah repented that he had made man on the earth, and it grieved him in his heart." Amen. Repented po sa verse 6 as if makita natin na yung Panginoon ay na-defeat siya noong kanyang kaaway. Amen. Tapos sa verse, kasi po sabi niya, repented. Amen. And grieved in his heart. Grieve him in his heart. Amen. Verse 7 po, nabanggit doon na, "And Jehovah said, I will blot out the man whom I have created from the surface of the ground, from man to beast, to creeping things, to the birds of the heaven. For I repent that I have made them." Amen. Nabanggit po doon ulit yung I repent that I had made them. And in this verses, makikita natin na as if nanalo na si Satan. Kasi sabi ng Panginoon, "I will blot out the man whom I have created." But praise the Lord, sa verse 8, nabanggit doon yung word na, "But Noah." Amen. "But Noah found favor in the sight of Jehovah." Nabanggit ng brother na itong "but Noah" is the turning point. "But Noah found favor in the sight of Jehovah." Pag sinabi po nating favor, ito po yung grace. Amen. Favor or grace. This grace is God Himself coming to us to be our life supply, our strength, and our everything. Same favor po or same grace na nakita ni Noah sa kapanahunan niya. Amen. And then, sa verse 9, nabanggit doon, "These are the generation of Noah. Noah was righteous man, blameless in his generation, and Noah walked with God." Amen. So, sa verse 9, pinakita po kung sino si Noah. Amen. And verse 10, "And Noah begot 3 sons, Shem, Ham, and Japheth." Sa sumunod na verses po, pinakita na sa atin dyan yung situation of the earth in his time. So sa verse 11 po, nabanggit dyan, "And the earth was corrupted before God, and the earth was filled with violence." Nabanggit po dyan yung corrupted before God and filled with violence. Yung word na corrupted before God, mga kapatid, makita natin dyan na yung world o yung earth ay corrupted siya before God. So, before man, maybe it's not corrupted. Titingnan po natin sa kapanahunan natin ngayon, yung mga tao, parang normal na lang sa kanila yung mga corruptions, yung mga violence. Pero sa mata ng Panginoon, ito ay napaka-corrupted. Amen. Ganon din po sa verse 12. "And God looked on the earth, and behold, it was corrupt, for all flesh had corrupted
it its way upon the earth. Amen. And then, verse 13, and God said to Noah, the end of all flesh has come before me. Amen. For the earth filled with violence because of them. And now I am about to destroy them with the earth. Amen. And verse 14, make yourself an ark. Ito na po yung paggawa, yung pagkakita ni Noah, yung pangitain ni Noah. Sabi ng Panginoon, make yourself an ark of gopher wood. You shall make room on the ark and shall cover it within and without with pitch. Amen. Mahalaga po itong mga kapatid, itong point na cover it within and without with pitch. Amen. Yung pitch po mga kapatid, yun yung resin na nilalagay dun sa labas ng arka tapos sa loob ng arka para hindi pasukin ng tubig sa loob. Amen. And then, yung next verse po natin ay sa Hebrews chapter 11 verse 7. By faith, Noah, having been, ito po, verse 7. Having been divinely instructed concerning things not yet seen, and being moved by pious fear, prepared an ark for the salvation of his house, through which he condemned the world. Amen. Mahalaga po ito mga kapatid, through which he condemned the world, and become heir of the righteousness which is according to faith. Amen. Praise the Lord. Ngayon mga kapatid, punta na po tayo doon sa ating balangkas. Amen. So, yung title po natin, mga kapatid, ulitin lang po natin, ang linya ng buhay ni Noe, ang buhay at gawain na nagbabago ng kapanahunan. Amen. So, bago po tayo mga kapatid, dumiretso doon sa ating study, i-share ko na lang muna po mga kapatid sa inyo kung ano yung mga mahalagang punto. Mahalagang punto po doon sa ating balangkas. Amen. So, ang gawin na lang po natin, pag mayroon po kayong nakita na kulay red, yan, yun po yung mga kailangan nating isulat doon sa ating, sa gilid ng mga points po doon sa ating balangkas. Amen. Sa Roman numeral 1 po, pinakita dyan yung pamumuhay sa Diyos. Amen. Pamumuhay sa Diyos. Amen. So, lumakad kasama ng Diyos, si Noe, kundi nagbigay lugod sa Diyos, at nagtamasa lahat ng kung ano ang Diyos. Yan po, yung buong Roman numeral po ay pamumuhay sa Diyos. Amen. Point A po, pinakita po dyan yung kasamaan ng tao. Amen. Pakiguhitan na lang po yung pinasama ni Satanas ang tao sa sukdulan. Amen. Okay. Point B po, pag-asa ng Diyos. Amen. Pakisulat po yung word na pag-asa ng Diyos. Amen. Tapos pakiguhitan po yung tila ba natalo ang Diyos? Ang Diyos. Tapos, iabot nyo po dun sa ang ngunit sinuwi. Amen. Amen. Ngunit sinuwi. Napakalaga po ng mga kapatid. Pwede nyo po yung bilugan, guhitan, kulayan. Amen. Ngunit sinuwi. Amen. And then, point C po, tagumpay ng Diyos. Amen. Pagtatagumpay po ng Diyos. Amen. Amen. Pakiguhitan na lang po yung Diyos ang Amen. Natamo ng Diyos ang tagumpay laban sa kanyang kaaway. Amen. Natamo ng Diyos ang tagumpay laban sa kanyang kaaway. Amen. Amen. Sige po. Next po, punta tayo sa Roman numeral number 2. Amen. So, sa Roman numeral number 2 po, buong Roman numeral number 2, pinapakita po dyan yung buhay na nagbabago. Amen. So, ang buhay ni Noe ay isang buhay na nagbago ng kapanahunan. Amen. Okay. Punta naman po tayo doon sa point A. Amen. Sa point A po, pinakita po dyan yung pamana ng pananampalataya. Amen. Pakiguhitan na lang po yung nagmamana ng mga makadiyos na paraan ng mga ninuno. Amen. Yan. Tapos, sa point A po, merong point 1. Sa point 1 po, pinapakita dyan yung paraan ng kaligtasan. Amen. Paraan ng kaligtasan. Amen. So, pakiguhitan na lang po mga kapatid yung kaligtasan ni Adam. Ganon din po, ituloy nyo po yung tinatanggap ang pangako ni Kristo bilang binhi ng babae. Amen. And then, sa point 2 po, next point po ay yung tamang paghahandog. Amen.
Oh, may point 4 pala. Amen. Tamang paghahandog. Amen. Pakiguhitan na lang po yung paghahandog ni Abel, tapos yung ang paghahandog ng Kristo sa Diyos. Praise the Lord. Maaari nating ihandog si Kristo sa Diyos. Amen. Sa point 3 naman po, yung pagtawag kay Jehovah. Amen. Pagtawag kay Jehovah. Sa point 3 po, pakiguhitan na lang din po yung pagtawag ni Enosh. Amen. And then, yung sumunod ay upang matamasa ang lahat ng kung ano siya. Amen. Tapos, next po ay point 4. Point 4 po, sulatan na lang po yung paglakad sa Diyos. Amen. Paglakad sa Diyos. Tapos, pakiguhitan po yung paglakad ni Enoch. Amen. Paglakad ni Enoch. Tapos, ituloy nyo pong guhitan yung kunin ang Diyos bilang ating sentro at lahat-lahat. Amen. Sige po. Diretso po tayo doon sa subpoint letter B. Sa subpoint letter B po, pinakita ko dyan sa atin yung tunay na kalagayan. Tunay na kalagayan po ng ano yan? Kalagayan po o sitwasyon ng kapanahunan ni Noah. Amen. So, pakiguhitan na lang po yung totoong sitwasyon ng masamang kapanahunan. Amen. And then, sa point C po, pakisulat na lang po yung nakasumpong ng biyaya. Amen. Nakasumpong ng biyaya. Amen. And then, pakiguhitan na lang po yung nakasumpong ng kagandahang loob o biyaya sa paningin ni Jehovah. Amen. Okay. Diyan po, sa point C, napakarami po niyang subpoints. Amen. Meron po siyang dalawang subpoints, 1 and 2. Tapos, meron po siyang A hanggang E na points. Amen. Okay. Ngayon, sa C po, amen, nakasumpong ng biyaya. Amen. Point 1 na po pala. Point 1. Sa point 1, makikita po natin dyan yung mga nagbabaling ng kapanahunan. Amen. Praise the Lord. Tapos, guhitan nyo po yung may iilan na nakasumpong ng biyaya sa mga mata ng Diyos. Amen. Isama nyo po yung word na palagi. Palaging may ilan na nakasumpong ng biyaya sa mga mata ng Diyos. Praise the Lord. Amen. Ganon din po yung kapangyarihan. Sa number 2 po, yun po yung kapangyarihan ng biyaya. Then, pakiguhitan po mga kapatid yung kung gaano kalaki ang magagawa ng biyaya ng Diyos. Amen. Amen. And then, yung mga subpoints po niya, actually direct na po siya na nabanggit dito. So, para po mas mabilis na lang po natin siya na maintindihan, guhitan na lang po natin yung itong mga bagay na to. Amen. Sa A po, nabanggit po dyan na ang biyaya ay ang Diyos mismo. Praise the Lord. Sa letter B, pakiguhitan na lang din po yung biyaya ay sa mga umiibig sa Kanya. So, ang pagtatamasa ng Panginoon bilang biyaya ay sa mga umiibig sa Kanya. Kung ninanais po natin na makasumpong ng biyaya sa Panginoon, kinakailangan tayo ay umiibig sa Panginoon. Amen. Letter C, ang biyaya. Amen. Ang biyaya. Tapos, italon nyo po yung guhit nyo sa natatamasa natin sa pamamagitan ng pag-iensayo ng ating pantaong espiritu. So, ito po yung biyaya ng Panginoon at ng Tres-Unong Diyos. Pagtutustos ng Tres-Unong Diyos. Amen. Letter D po, ang salita ng Diyos ay ang salita ng biyaya. Amen. Letter E, amen. Nararanasan natin tapos ituloy nyo po yung guhit sa biyaya ng buhay, tapos sa batayan ng kaisahan. Amen. So, nararanasan po natin ang na prosesong Tres-Unong Diyos bilang biyaya ng buhay sa pagpupulong kasama ng mga banal sa batayan ng kaisahan. Amen. And then, letter F po, maaari nating maranasan ang Panginoon. Tapos, ituloy nyo po sa gitna ng mga pagdurusa at mga pagsubok. Amen.
And then, letter G po, kailangan nating magpagal para sa Panginoon sa kapangyarihan ng kanyang biyaya. Amen. So, buong letter G po yun mga kapatid. Ganun din po sa letter H, guhitan po natin yung maging mabuting katiwala ng iba't ibang biyaya ng Diyos. Amen. Steward po, kailangan nating maging mabuting katiwala. Amen. And then lastly po, letter I, nabanggit po dyan yung ang biyaya ay Amen. Ay, hindi ko na po pala nailagay. Amen. Ayan po. Amen. Ang biyaya ay nagbubunga ng katuwiran. Amen. Nagbubunga ng katuwiran. Amen. Praise the Lord. Diretso na po tayo mga kapatid sa Roman numeral number 3. Amen. Sa Roman numeral number 3 po, pinakita po dyan yung point ng gawain. So, yan po ay yung gawaing nagbabago. Amen. So sa buong Roman numeral 3 po, binanggit dyan na ang gawain ni Noe ay isang gawain na nagbabago ng kapanahunan. Amen. Sa point A po, pinakita dyan yung pahayag ng Diyos. Ano po yung pahayag ng Diyos dyan na ibinigay kay Noe? Yun po yung pahayag na itayo ang arka. Yun po yung pangpanahunang pahayag na binanggit kay Noah. Amen. And then, meron po yung subpoint. Amen. Subpoint po niya ay point 1, number 1. Pinanggit dyan si Kristo at Ecclesia. Amen. Paguhitan na lang po yung hindi lamang ang individual na Kristiyano, bagkus gayon din ang sama-samang Kristo, ang Ecclesia. Amen. Amen. Tapos, ganoon naman po sa sumunod na points. Number 2, ito po yung pagtatayo ng Kristo. Amen. Pansinin po natin yung wording sa pagtatayo ng Kristo. Tapos guhitan po natin yung ang pagtatayo ng arka ay sumasagisag sa pagtatayo ng sama-samang Kristo. Amen. And then, sa number 3 po, yan po ay yung pagtatayo ng tao. Amen. Pagtatayo ng tao. Amen. So, hindi po yan yung pagtatayo ng pansarili nating tao. So, guhitan na lang po natin yung ang paggawa ni Kristo tungo sa mga tao upang sama-sama silang itayo. And then, italon po natin yung guhit natin sa maging kahayagan ng Diyos sa laman. Amen. Upang sila ay maging kahayagan ng Diyos sa laman. Amen. And then, meron po yung subpoint, yung point 3 na yan. Yun po ay yung small letter A. Small letter A po, nabanggit dyan yung ihain ang Kristo. Amen. Ihain ang nagtatayo at naitayong Diyos tungo sa iba. Yun po yung guhitan natin. Amen. Ihain ang nagtatayo at naitayong Diyos tungo sa iba. Amen. And then, next one po ay yung subpoint, letter B. Last subpoint niya po ay yung ihain ang tres-unong Diyos. Amen. Ihain ang tres-unong Diyos. Okay. Ngayon, guhitan po natin yung word na ihain ang naproseso at napasokdol na tres-unong Diyos tungo sa iba. Amen. Tungo sa iba. Nang sa gayon ay maitayo niya ang kanyang sarili. Hanggang dito po banda. Amen. Haba po. Amen. Okay. Then, punta na po tayo sa pinakadulo ng ating balangkas. Yun po yung subpoint letter B na malaki. Amen. Yan po ay nabanggit dyan yung kaligtasan sa kapanahunan. Amen. Kaligtasan sa kapanahunan. Guhitan na lang po natin yung yan nakaguhit po. Amen. Sa pamamagitan ng pagtatayo ng eklesiya at pagpasok sa buhay eklesiya, maliligtas tayo mula sa paghahatol ng Diyos sa masamang henerasyon ngayon. Amen. Praise the Lord. I hope nakuha nyo po mga kapatid yung mga pangangailangan natin na tandaan sa ating balangkas. Amen. Ngayon mga kapatid, putulin ko muna po yung video kasi sobrang haba na. Isisend ko na lang po ulit yung susunod na video para sa PSRP proper po natin. Amen. Praise the Lord.